Yung mga nagsasabing sayang ang oras ko dito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko ito dinidiscuss. Huwag niyo pong sabihin sayang ang oras. O, mga banateros, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi waste of time ito. Kasi, ang mga tao hindi magets kung bakit natin binabanata ng mga ganitong vloggers. Eto, imagine ninyo mga kaibigan. Imagine ninyo ha, imagine ninyo, inamin niyang siya ang highest paid. Ang tanong, sino? Sino ang maninira sa mga Duterte at Kibuloy? Tanungin ko kayo. Ordinaryong Pilipino? Sino maninira kay Pastor Kibuloy at kay Pangulong Duterte? Tambay sa kanto? Ang maninira lang kay Pangulong Duterte, syempre yung nasa gobyerno ngayon. Sinisiraan nila ang mga Duterte kasama si VP Sara Duterte dahil makakalaban nila yan. Rashid Jordan, salamat po. Makakalaban nila yan sa eleksyon. Ang tanong mga kaibigan, kaya hindi ito waste of time. I'm not focusing on Makagago. Si Makagago, aminadong bobot gago. Hindi yan ang punto ko dito. This is not about who is greater, me or Makagago. No. This is about your money, your tax na binibigay sa mga vloggers. Mantakin nyo, pinaghirapan yung pagtrabahuhan, pinaghirapan ng mga anak ninyo, tapos ibibigay sa vloggers? Hindi ba kayo mabibwisit doon? Yun ang pinaka-importanting issue dito. Tax ng taong bayan ang ibinibigay sa mga hindot na yan. Hindi ho pera nila. Sa tingin nyo gagastos ng magkano yan? Kada buwan? Hindi lang ho siya, ang dami nila. Since umami na to, ibig lang sabihin, marami sila mga vloggers na binayaran. Kasi iisa ang tono nila eh. Siya ang highest paid nga lang. So paano yung iba? So binayaran yan. Ilang milyon yan? Tanungin ko kayo. Ilang milyon yan? Sino nagsabi? Si Senator Amy. 400 million. Saan kukunin yun? Sa bulsa ni... ano? Isipin nyo ha. Kayong mga kapulisan, kayong mga kasundaluhan, makinig kayo na nanunood dito. Hindi kayo mabigyan ng pensyon at kailangan mag-contribute na kayo dahil wala daw pera ang taong bayan, wala daw pera ang gobyerno, pero ito mga vloggers sa ganito, nakakatanggap? So mas mahalaga pa pala mga ganitong vloggers kesa sa inyong mga pulis at sundalo. Hindi ba tayo magagalit niyan? Doon ako naiinis eh. Hindi yung binabanatan ako, I don't even, you know, I don't give a F. Ang punto dito, pera natin to, Brad. Hirap na hirap tayo magtrabaho, tapos babawasan tayo ng tax. Isipin niyo na, babawasan tayo ng tax ng lintik na gobyerno na to, tapos ibibigay lang sa mga ganitong tao? Payag kayo nun? Kung payag kayo nun, ay bay, tiisin nyo ang mahal na bigas. You deserve it. Diba? O, tuloy. Ano pakialam? Ay, isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Bayad ka, bayad ka, bayad ka. So what, man? Bayad ka talaga kung totoo. Bayad talaga. Proud pa siya. Proud pa siya. Tax na natin yan. Pera natin yan. Binabayad. Don't tell me sa bulsa nila galing yan. Sa bulsa ng politiko. Oh, kasi matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, kasi wala ka man lang konsolasyon. Wow! Wow! Matakot ka kung nagbablog daw tayo nang wala man lang konsolasyon. Wow! Pera-pera talaga. Mariel Soriano, pera-pera. Kita mo yung pinapahiwatig nito sa taong bayan, sa mga vloggers? Kaya hindi pwedeng walang pera-pera. Alam mo, simple lang, Brad. Galingan mo. Kikita ka sa YouTube. Galingan mo. Hindi mo kailangan magpabayad sa politiko na saan nila kinukuha yon. Sa tax ng taong bayan. Oh, eto na. Simulan na kagad natin. Etong si Makagago, sumagot dun sa ating banat. At tuwang-tuwa ang animal. Tuwang-tuwa siya na kesyo, proud na proud pa siya. O, eto ang sagot niya ha. O, pasok. Ng time, hindi time, may time naman ako, pero kasi sa totoo lang, ang totoo dyan, Boss Kayo, hindi ako bayad para tirahin si Banat B. O. Eto naman si Kaayo. O, punta tayo dito kay Kaayo. Matagal na nagpapapansin sa atin to.
etong si Kaayo, ito yung balalay ni Attorney Libayan. Diretsuhin na natin. Matagal na nagpapapansin ito sa akin. Hindi ko daw mabanggit-banggit yung pangalan niya. Alam mo, Kaayo, bakit hindi ko mabanggit-banggit ang pangalan mo? Ha? Kasi wala ka sa level ko. Yan ang totoo. Wala kang bilang. Gusto mong malaman? Ito. Ayan ang engagement mo. Para lang sa kaalaman mo. Lifetime mo na yan. 4 na milyon lang ang nanood. Views. Okay? Last 30 days, 574. Kung ako sa'yo, magsara ka na ng channel. Baka yan, mga ano mo lang yan, paulit-ulit mong mga troll. Ha? Hindi naman sa minamaliit kita, pero maliit ka talaga. Yun ang totohanan doon. Huwag tayo maglokohan. Kasi yung analysis mo, wala talaga sa hulog. Analysis ng parang galing sa doon sa looban sa may Mandaluyong. Ganun ang analysis mo. Magpareho kayo yung isang flip-topper na si Akataba pangalan ng na yun. Pareho kayong parang nakalasan ng tornilyo. Yan ang totoo. Tapos, gusto mo pansinin kita. Ito, binigyan na kita ng pagkakataon na papansinin kita. Isang beses lang. Isang beses lang. Ayan ha. Ikumpara natin sa ating channel. At kayo na magsabi mga banateros kung worth it bang pansinin tong animal na to. Ayan. Yung views niya sa 30 days, 574. Hindi ka man lang umabot sa butal ko. Na 10.6 million in 30 days. Tapos gusto mo, pansinin kita. Abay, gago pala. Sinong matinong tao papansin sa'yo? Pero dahil mapilit ka, para naman matulungan ko ng konti yung nabubulok mong channel, pansinin na kita. Yung lifetime total views mo, 4 million, 486. Yung lifetime views ko, 162 million. Tapos gusto mo pansinin ka? Nakita mo na naman yan, yung blue, ako yan. Yung pula na nasa taas, ikaw yan. Kita mo yung pula na yan? Etong sa Kamatis Analysis Unit mo. Hindi ko maintindihan pati pangalan mo. Hindi ko, andog yun. Kamatis Analysis. Dinaig mo pa yung iskwa-kwada sa kanto. Tingnan mo ha. Ako yung blue, ikaw yung pula. Yan. Ano nakita mo sa pula? Straight line. Ano ibig sabihin ng straight line na yan? Ha? Ano ba ang doon sa straight line sa ospital? Naghihigalo na ang channel mo. Tapos gusto mo pansinin kita? Ito, papansinin kita for the first time, ha? Dito sa, in-interview mo pa si Makagago, tawa ka pa ng tawa. Wala namang, una nga, in-introduce mo hindi mo mabanggit. I-play nga natin yung video ni Makagago. Hanggang sa totoo nga, hindi nabanggit ni Makagago, di pahiya ka. Di ba? Yan ang problema kasi sa'yo. Hihirit ka na lang, hindi mo man lang pinag-aralan na talagang hindi naman niya ako nabanggit kasi naputol yung video niya. Ina naman, tanga-tanga naman. Gago! Tapos gayon, tingnan nyo yung logic yung dalawa ni Makagago, ha? Mga kababayan, susunugin natin ulit ito si Makagago. Yun lang! Alam mo yan, boss, what's the point of me na tirahin ko siya? Hindi naman ako bayad to fuck with him. So, hindi daw siya bayad to fuck with him. Of course. I'm not fuckable. Hindi talaga ako papayag. Dito pa lang, sablay na siya. Sabi niya, hindi daw siya bayad para tirahin ako. Bakit nandun ako sa uluhan mo na parang tinuturo mo? Isinama mo pa kay Pangulong Duterte tsaka kay Kibuloy. Tapos nandun ako. Hindi mo ko tinira. Anong tawag mo doon? Tanga-tanga naman eh. Sorry pasensya na. Pwede ba pakidelete na lang yung mura ko? Kasi minsan talagang kabobohan sagad eh. Ito, hindi dapat ito Makagago, dapat dito makabobo. Hindi daw niya ako tinitira, binayaran para tirahin ako, pero nandun ako. Ano kaya yun? Ituloy natin. Anong point? Una sa lahat, magsayang akong time. Kasi boss, Tama. ganito yan eh. Tulad ni Nico. Yung isa naman, tama. May tama talaga. Umagri siya na hindi ako tinitira ni Makagago. Ano yung turo-turo? Sino yun? Kaluluwa ko. Picture ko yun eh. Ang pugi-pugi nun, tas tinuro-turo mo pa ako. 3 demonyo pa tinawag mo. 3 ba yun o 2? Akala ko ba hindi ako yun? Hindi mo ko tinira. Anak ka ng wewe, tuloy. Na dati, madalas niya, hindi na siya sumagot kahit kaya he's gone. Basta siya, na-flash na siya straight to hell. Ngayon, boss Kayo, sa Iba totoo yung lang, tinutukoy yun doon, ha?
Ako, kilala nyo na ako, kilala ako ng viewers mo na, kilala mo ako. Ah, Sobra akong totoo. I am so true to myself at okay. sa mga tao na ngayon, ang gagawin ko is magsasabi pa rin ako ng totoo sa inyo. So anong pinupunto niya dito? Nagpapasikat siya. It's all about him. Pero papatunayan ko sa iyo, this is not about you and this is not about me. This is about the Filipino people. Makagago, makinig ka ha. Oo, magpapakatotoo ka. Sinasabi mo, magpapakatotoo ka. Hindi ka magsisinungaling. Kasi kilala nyo ako, ganyan ka ng ganyan. Sandali, makagago. Wala kaming pakialam sa'yo. Hindi ang punto namin, ikaw. Anong punto namin? Bayad ka. According sa'yo, bayad ka. At ang tanong, sino nagbayad sa'yo? At saan galing yung pera na yun? Hindi mo magets yung issue na yun eh. Tuloy natin. Hello? Hindi kita marinig, boss kayo. Hindi kita marinig. Wala kang mic. Hindi ka marinig, boss kayo ha. Tuloy na, ang tagal. Itutuloy ko. Okay. So ngayon, mga boss, ganito yan. Sige, tuloy mo. Si Rico David kasi, ang nakakatawa sa kanya, tinitira niya si MG regarding sa sugal daw, di ba? Kaya siya nagpo-promote daw ako ng online casino and all that. Okay. Pero sa totoo lang, ayun nga yung sinasabi ko, before stating that, dapat intindihin mo na ikaw din, nagpo-promote ka rin ng online casino. Diba? Si Nico David yan. So yan yung logic niya. Si Nico David daw, tinitira siya dahil sa online casino, pero si Nico David din daw, ibig sabihin, hipokrito si Nico David. Yun yung punto niya, yun yung logic niya. Tuloy natin. Pagka nandun tayo sa part na aamin ka, Okay. aminado ka dapat. Kasi kung maninilip ka rin lang ng tao, dapat yung sisilipin mo is, dapat make sure na hindi mo ginagawa yun. Okay. Tulad nitong Banat B, mga boss. Okay. Napakadali lang naman eh. Una sa lahat, baradong-barado na siya. Saan? Ngayon pa lang, mga boss ha. Saan nga? Ito, boss kayo, baka yun mo narinig. Ang sabi ko is, eto si Nico David, di ba? Sinasabi niya na... Paulit-ulit. Ano ba to? Grade 1 ka ba? Paulit-ulit ka? O baka naman bobo yung kausap mo, kaya paulit-ulit ka? Hindi, ako nagtatanong lang, bakit paulit-ulit? Paikot-ikot ka. Paikot-ikot. Naghahanap na lusot. O di kaya bobo lang yung kausap mo. O baka pareho kayong bobo. Yun ang tanong. Ulitin mo na naman. Na nagpo-promote daw ako ng online casino, ginawa niya din naman. So, wala ngayon. Okay. So ngayon, eto si Banat Bay, the same. Or Banat Bay ba? Or Banat B? Ewan ko sa putang inang yan. Banat na sa kanila yun. Tuwan-tuwa naman si Kayo. Tuwan-tuwa naman siya. Ang nakakatawa dun? Anong banat yun? Walang argumento dun, Brad. Sintu-sintu ka? Asan ang argumento dun? Wala. Pagmumura lang yun, tuwan-tuwa ka na? No wonder. Makikita mo yung level ng utak ni Kaayo. Isipin mo, boss kayo ha, nagsasabi siya na bayad ako. Sabi ko ba na hindi ako bayad? Wala naman nagsasabi ganun. Bayad talaga ako. Umamin siya. Bayad talaga ako. Bayad talaga ako. Inamin niya. Dito pa lang, case closed na eh. Napaamin natin na bayad siya. Mantakin mo, inamin niyang bayad siya. And he is proud na bayad siya, ha? Tingnan nyo, ha? Proud siya na bayad siya. Ang bayad sa akin, hindi lang, syempre hindi na ako magsasabi ng numbers, but big numbers. Big ako numbers. Ako ang highest paid. Siya daw ang highest paid. Magkano yung highest paid? Nung isang araw na binanggit natin, hindi ko sinasabing ikaw yun ang natanggap mo, ha? Pero yung impormasyon na yun, yun ay binulong lang sa akin. Ayan ang tinatawag na hulog kasabitan. Hulog kasabitan ng banateros. Kasi hindi ka gumagamit ng brain eh. Gamit-gamit minsan ng brain. Yep. Now, Sinabi mo naman yun eh. pero, aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. Highest paid daw sa kanila. Si Duterte magbabayad? Anak ng putya. Eto'y papuputol kong malaki. Mapatunayan mong bayad ako ni Duterte. Na malaking malaki. At kahit sino, walang aamin na bayad sila ni Duterte kasi wala. Alam nyo ba na pasensya ng Pangulong Duterte, ha?
Alam ko naman totoo yun. Kasi hindi kailangan magbayad ni Pangulong Duterte ng supporter. Kasi organic si Pangulong Duterte. Kaya nga ngayon wala na siyang pakinabang, sinusuportahan pa rin siya ng mga vloggers eh. Why? Think about this Bakit ang daming vloggers na sumusuport pa rin kay Pangulong Duterte even if wala na siyang pakinabang, naging presidente na siya? Kasi very organic si Pangulong Duterte. Walang hindi na kahit kailan kailangan magbayad niyan. Noel Villafores, maniwala ko kay Sai mula noon. Nung kampanya nga hindi nga nagbayad diyan, walang bayad diyan. Walang-wala. Ngayon, since nag-accuse ka, patunayan mo nga. Kung wala kang ebidensya, ililinya kita kay Nino, ililinya kita kay Bobong Lipunan. Gago! Yun ang totoo. Sama-sama kayo sa isang linya. Pag nag-akusa, puro walang ebidensya. Di ba ho? Wala. Tuloy. Easy lang yan. Tapos, yung amuyong niya na si Kaayo, naniwala naman. Ang tanga rin, ano? Bobo talaga. Siya ang highest pay ni Duterte. Sana totoo, no? Kasuhan mo na, hindi. Alam mo, ito mga ganitong tao, waste of time. Pero ang sarap kasuhan eh. Kung may pera lang ako. Hindi, sarap kasuhan pag may pera lang ako. Pero wag na, mag-aksela ako ng abogado. Idagdag mo sa listahan to, Jay Guevara. Ligdagdag mo. Tuloy. Guys, kasi Yung mga nagsasabing sayang ang oras ko dito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko ito dinidiscuss. Huwag niyo pong sabihin sayang ang oras. Mga banateros, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi waste of time ito. Kasi ang mga tao hindi magets kung bakit natin binabanata ng mga ganitong vloggers. Eto, imagine niyo mga kaibigan. Imagine niyo, inamin niyang siya ang highest paid. Ang tanong, sino? Sino ang maninira sa mga Duterte at Kibuloy? Tanungin ko kayo. Ordinaryong Pilipino? Sino maninira kay Pastor Kibuloy at kay Pangulong Duterte? Tambay sa kanto? Ang maninira lang kay Pangulong Duterte, syempre yung nasa gobyerno ngayon. Sinisiraan nila ang mga Duterte kasama si VP Sara Duterte dahil makakalaban nila yan. Rashid Jordan, salamat po. Makakalaban nila yan sa eleksyon. Ang tanong, mga kaibigan, kaya hindi ito waste of time. I'm not focusing on Makagago. Si Makagago, aminadong bobot gago. Hindi yan ang punto ko dito. This is not about who is greater, me or Makagago. No. This is about your money, your tax na binibigay sa mga vloggers. Mantakin nyo, pinaghirapan yung pagtrabahuhan, pinaghirapan ng mga anak ninyo, tapos ibibigay sa vloggers? Hindi ba kayo mabibwisit doon? Yun ang pinaka-importanting issue dito. Tax ng taong bayan ang ibinibigay sa mga hindot na yan. Hindi ho pera nila. Sa tingin nyo gagastos ng magkano yan? Kada buwan? Hindi lang ho siya, ang dami nila. Since umami na to, ibig lang sabihin, marami silang mga vloggers na binayaran. Kasi iisa ang tono nila eh. Siya ang highest paid nga lang. So paano yung iba? So binayaran yan. Ilang milyon yan? Tanungin ko kayo. Ilang milyon yan? Sino nagsabi? Si Senator Amy. 400 million. Saan kukunin yun? Sa bulsa ni... ano? Isipin nyo kayong mga kapulisan, kayong mga kasundaluhan, makinig kayo na nanunood dito. Hindi kayo mabigyan ng pensyon at kailangan mag-contribute na kayo dahil wala daw pera ang taong bayan, wala daw pera ang gobyerno, pero ito mga vloggers sa ganito, nakakatanggap? So mas mahalaga pa pala mga ganitong vloggers kesa sa inyong mga pulis at sundalo. Hindi ba tayo magagalit niyan? Doon ako naiinis eh. Hindi yung binabanata ng, I don't even, you know, I don't give a F. Ang punto dito, pera natin to, brad. Hirap na hirap tayo magtrabaho, tapos babawasan tayo ng tax. Isipin niyo na, babawasan tayo ng tax ng lintik na gobyerno na to, tapos ibibigay lang sa mga ganitong tao. Payag kayo nun? Kung payag kayo nun, ay ba
tiisin nyo ang mahal na bigas. You deserve it. Diba? O, tuloy. Ano pakialam? Ay, isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Bayad ka, bayad ka, bayad ka. So what, That's man? Bayad ka talaga kung totoong bayad talaga. Proud pa siya. Proud pa siya. Tax natin yan. Pera natin yan. Binabayad. Don't tell me sa bulsa nila galing yan. Sa bulsa ng politiko. Oh, kasi matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, kasi wala ka man ng konsolasyon. Wow! Wow! Matakot ka kung nagbablog daw tayo nang wala man lang konsolasyon. Wow! Pera-pera talaga. Mariel Soriano, pera-pera. Kita mo yung pinapahiwatig nito sa taong bayan, sa mga vloggers? Ay, hindi pwedeng walang pera-pera. Alam mo, simple lang, Brad. Galingan mo. Kikita ka sa YouTube. Galingan mo. Hindi mo kailangan magpabayad sa politiko na saan nila kinukuha yon. Sa tax ng taong bayan. Eh kung gagalingan mo lang sa YouTube, eh hindi magiging ganito yung engagement mo. Eh puta talaga, kung ganyan ang engagement mo, hayop yan. Talaga namang mag-aantay ka sa blessings. Kung ganyan ang engagement mo. Tingnan nga natin yung engagement ni Jay Guevara. Andali, titingnan ko lang ha. Sisilipin natin. O, ito, on the spot ha. On the spot to. Jay Guevara TV. Yari ka. Margie Sabian, salamat po. Randel Bunagano, bayaran ka ni boss. Dali. Ano ba, may kanta-kanta ka pa? Oh, ito. Labas natin si Jay Guevara. Oh, di ba? Oh. At least to si Jay Guevara, pumalo man lang ng kakapasok lang nito sa politika, ah. Oh. Kakapasok lang. Kahit pa paano, pumalo man lang ng 2.2 million yung last 30 days niya. Doon natin basihan. Kasi baka sabihin nila, kasi TBJ yan eh. Kaya yung lifetime niya malaki. Ayan, Kayo. Ha? Ayan yung nabubulok mong channel. Subscriber pala nito, 25,000 lang. Ang lakas ng loob ng magpapansin sa Banateros. O sige, bigyan kita ng pagkakataon. O ito buti pa si Jay Guevara, umabot ng 270 subscriber eh. Ay nako, tuloy. Imelda Calv, salamat po. Tanga ka nun. Yun ang definition niya ng tanga. Ano yung definition niya ng tanga? Ito ang definition niya ng tanga ha. Pakinggan natin. Ito ang definition niya ng tanga. First, ako ang highest paid. Yup. Oh. Now, Sinabi mo naman yun eh. pero, aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. Oh, easy lang yan, guys. Parang tanga. Naniwala ka agad. Talaga? Sabi. Wala namang ebidensyang pinakita. Kaya na lang to si Kaayo, ganyan ang vlog eh. Kaya ganyan ang channel mo, Brad eh. Ay, isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Bayad ka, bayad ka, bayad ka. So what, That's man? Bayad ka talaga kung totoong bayad talaga. Kasi matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, kasi wala ka man lang konsolasyon. Tanga ka nun. Matakot ka kung gumagawa ka ng ganito, yung vlog, nang wala man lang konsolasyon. Ibig sabihin, hindi ka nagpapabayad sa politiko. Tanga ka nun. Yun ang definition niya ng tanga. Pag hindi ka nagpabayad sa mga politiko. Gago! Ganito ka-distorted ang thinking nito ni Makabobo. Can you even think about this? Ganito ka kababaw na tao? BEG Skincare Essential, salamat po. Watching from Atlanta. I support you in the Advocacy Bandbite. Salamat po BEJD. Kasi alam mo, maiintindihan ko sana kung flip-topper ka lang. Babayaran ka para mag-away kayo. Okay yun. Bakit? Kasi sports yun sa rap industry. Yung nag-aaway-away ko, no? Pero after nun, bati-bati rin naman. It's all about, ano lang yun? Part of the game, ika nga.
Kasi kasama yun sa, ano, di ba, yung labanan ng flip-top-flip-topan. Okay yun. Pero, makagago, we're talking about our country here. Bayan ang pinag-uusapan natin dito. Gusto mo, sa sinasabi mo na lahat ng vloggers dapat maningil. Dapat maging wais ang mga vloggers at maningil. Hindi na lang isipin ang katotohanan. Are you fucking serious? Honestly? We're talking about our country? At ang gusto mo, huwag kami magpakatanga at magpabayad kami sa mga ginagawa namin pagsisilbi sa bayan? Pag-i-expose ng mga katarantaduhan? Gusto mo magpabayad kami? Kasi yun ang wais. At yung katulad ng ginagawa ng Banateros at iba pang mga DDS vloggers, ang tawag mo doon katangahan kasi hindi naniningil? Are you even listening to yourself? Yan ang gusto mong ipalamon sa anak mo? Yung pera ng taong bayan? Yung pera na ninakaw ng mga politiko sa mamamayang Pilipino, yan ang ipapakain mo sa anak mo? And you are proud of that? What kind of father you are? Napapa-English na ako. Mom and son, salamat. Jesseline Pulintan, salamat. Hindi, isipin mo yun. Ako, hindi ko kaya yun. Magpapakain ako ng nakaw ng mga politiko? Papakainin ko yung anak ko? Buti na lang wala akong anak. O kunwari, mga sugar baby, ganun. Kunwari lang, wala akong ganun. Hindi, kayo, mga kababayan, kaya nyo hubang ipakain sa mga anak ninyo ang nakaw ng mga politiko? Babayaran kayo para siraan ng isang napakabuting tao? Sana nga, alam mo, pwede pa ako sanang umagri sa'yo eh. Kunwari, bayaran ka. Kunwari lang para siraan si Trillanes eh. Bakit? Kasi sira-sira na yun eh. Joke lang. Pero ang sinisiraan mo ay isang taong mabuti na 6 na taon na nagsilbi sa bayan na ang laki ng mga contribution na ginawa niya sa bayan natin. Proud ka pa? Proud ka pa? Kakahiya ka? Mahiya ka naman sa anak mo? Di ba? O kaya sobrang bait mo, sobrang totoo mo sa sarili mo, tulad ni Boss Caio. Kasi si Boss Caio, legit, minamanipula ko yan. Sabi ko, Boss Caio, baka gusto mo. O, real talk. Hinindihan ako ni Boss Caio. Eh di sinuplak mo rin yung sarili mong argumento. Kung sinasabi mong hindi nagpapabayad si Boss Caio, eh, paano yung mga DDS vloggers? Sinuplak mo rin yung sarili mong argumento. Ay, tanga talaga. Bobo na. Makagago na, bobo pa. Yani B, maraming salamat. Ito po aking contribution for your hard work. Kaya, alam nyo kasi, ang hirap kasi sa inyong mga ganyan. Ikaw, makagago, bayaran. Inamin mo, ha? Ang problema kasi sa'yo, umaasa ka sa bayad ng politiko na yung mga politiko naman, ninakaw lang nila yung pera na yun. Yun ang totoo. Umaasa ka dun. Ayaw mo ibig sabihin, parang sa sa diskarte sa buhay, Dragon Lady, salamat po. Marami kasing mga tao, ang focus nasa pera eh. Ang focus yung love of money. Kaya sila pumapasok sa mga scam. Di ba? Bakit to? Wala silang pakialam, kahit namang scam sila ng kapwa nila, kahit yung pinagpagura ng kapwa nila ay iskamin nila. Ang tingin nila sa sarili nila nun, wais. Anong pinagkaiba mo sa scammer? Na ganun ang pananaw sa buhay. Wala akong pakialam. Basta importante sa akin, makamkam ko ang pera nila. Parang ganun din na sinasabi mo eh. Na sinasabi mo, wala kang pakialam kahit saan pagaling yung pera ng politiko na yan. Basta ako, matalino ako. Hindi ako babanat ng walang bayad. Ano pinagkaiba mo sa scammer? Sa bagay, yung kausap mo. Wala ko sinabing scammer yung kausap niya. Diba? Alam mo, kung gusto mo magkapera, magtiyaga ka sa buhay. Yung malinis, yung maayos, mag-vlog ka. Pag may nanood sa'yo, kikita ka naman, may viewers ka. Eh, ang problema, ang pangit mo mag-vlog. Wala kang utak. Paano Siyempre, importante sa YouTube yung retention eh. Paano tatapusin yung video mo? Eh, walang kang ginawa kung hindi magmura. Walang sense yung video mo, walang logic. Sino ang kapang maaakit mo? Ay, mga jologs na katulad mo. Hindi, yung mga tambay. Kamusta kayo mga tambay na nabilib dito kay Makabobo? Sama-sama kayo. Subukan mo kayang gandaan yung vlog mo. Ang manonood sa'yo, mga taga-ibang bansa.
Pag taga ibang bansa manood sa'yo, kikita ka. Balita ko nga si Jay Guevara, mayaman daw na yan eh. Itong darating na, uy, bayaran na pala ng YouTube. Jerry Coconut 13, salamat po. Di ba? Oh, Real talk yan. oh, Ayaw niya. Ayaw niya magpabayad. Hindi, wala siyang pakialam sa ganyan. oh. Ako, hindi. Ako nagpapabayad talaga ako. Why? Di ba? Andito na ako sa sitwasyon ko na, why not, man? Alam mo, Why not, minsan lang to. This happens. Pakul. Pakul ka, brad, no? Pakul. Why not, man? Ang hilig pa nito yung naglalabas ng pera, di ba? Boss Randel, sina-challenge ata tayo ni Makagago. Ano, Boss Randel? Once in a lifetime. It's not gonna happen anymore. Eto na yon. Sabi niya, humingi daw ako ng let's say, Ano? ano yung sinabi niya regarding dun sa boss ko, nagpaano daw ako, nagpa-isang tabi, di ba? Humingi daw ako ng, Sino ng ba yung something. boss na yun? Totoo yun! Siyempre, tanga ba siya? Eh, siyempre, yung boss ko, hindi ko na lang itutuloy. But, clear. Hindi naman ako nagbibiro, hindi. Alangan. So, ano mga kababayan? Bingo na naman tayo? Bingo na naman tayo? Inamin niya na bayaran siya. Inamin din niya na nagpasintabi siya dun sa isang boss niya na against kay Marcos. Di ba sinabi ko yan? Na nagpaalam siya dun sa boss niyang anti-Marcos kasi pro Duterte na anti-Marcos kasi babanatan niya si Duterte. Di ba sinabi ko yan? Ano sabi niya? Oo, totoo. Sabi ko siya, hindi, alam nyo, hindi ako magsasabi sa inyo ng kasinungalingan. Sasabihin ko sa inyo, ang dami nating alam sa mga hindot na to. Larissa Magudayaw, salamat po. So, nagtotoo. Nagpasintabi siya dun sa boss niya. Tinuro niya pa. Sino yun? Bahala na kayo. June Hensley, salamat po. Alangan naman magsinungaling ako sa sarili ko. Why? Tulad niyan, sinasabi ko, nagpo-promote ako ng online school. Anong gagawin ko, man? That's the reality of things. Alangan sabi ko, hindi. Come on, man. Ano ba yan? Bakit tumatawa si Kayo? Ano nakakatuwa dun? Diego Latigo, Bright, yung mga moderator natin, Randall, ano nakakatuwa doon sa sinasabi niya? Tuwan-tuwa pa si Kayo, no? Yan, Ibi, salamat po. Classic example yan sa taong ayaw magbanat ng buto. Yan, kasuka. Yan. Insulto yan sa mga OFW. Bilis kilos. DDS, salamat po, Come on! Sabi ni Jay Guevara TV, wala, para lang pang-support. Hindi ko nga alam eh, wala siyang, ano yung tinatawanan niya eh, di ba? Nakakabubo. Alam mo yan din yung reaction ko nung una ko napanood to. Sabi ko, ganito na ba ang henerasyon natin ngayon? Ganito na ba ang mga influencer ngayon? Tapos sabi niya, Boss Kayo, wala kang alam sa politika. Halapa na tong putang inan to, Boss Kayo, wala siyang alam sa akin. Nakalimutan niya, mas nauna pa akong tumira sa politika kaysa sa kanya. Nakalimutan niya yon. I was 17 back then. Do your freaking research, you stupido. Kasi tinitira ko si Noynoy Aquino at muntik na makuha yung passport ko. Ako yung pinakaunang vlogger. Kinuwento mo nga pala. Ako yung pinakaunang vlogger na nagkandaleche-leche dahil sa political vlog. Ako yun. Oo. Yun sa passport. Dito, nilaglag na naman niya sarili niya. Sinasabi niya na pag ikaw ang pinakamatagal sa political vlogger, ikaw na ang pinakamagaling. Ibig sabihin, may alam ka. Sorry to say. Hindi ho porket ikaw ang pinakamatagal o mas nauna ka sa akin, mas matalino ka na. It doesn't follow. Okay? It doesn't follow na kung matagal ka na, sa totoo lang, maraming mas matagal sa akin na nagpupolitika na. Di ba? Yung Talano Gold, na kinain na ng lupa, mas nauna nag-vlog sa akin yun. Hindi ibig sabihin, mas may alam yun. Yung girlfriend ni Jay Guevara, na si Cass Janet, mas matagal sa akin yun. But it doesn't mean na mas may alam ka. Dito pa lang, napapaghalataan na yung level ng utak mo.
Hindi porket mas matagal. Wala nga yan sa pangalan, wala yan sa diploma, wala yan sa kung attorney ka. Ang daming attorney dyan, bobo eh. Oh. Eh, yung barkada nito ni Kayo, di ba? Oh. Ang dami-dami ho dyan. Walang kwenta even if mas nauna na. It doesn't follow na mas matalino ka pag nauna ka sa politika. Pero, may na-discover tayo dito. Dati daw, kinontra niya si Pinoy, muntik na nagka-leche-leche yung passport niya or something like that. Now, I know kung bakit sip-sip ka sa nakaupong administrasyon ngayon. I know. Kasi alam mong gigipiting ka ng administrasyon pag kinontra mo. Ibig sabihin, wala ka talagang bayag. Yun ang totoo. Wala kang yagballs. Bilis kilo, sabi to, si Sangkay nga, 1 million subscriber, nag-live 150. Gago! Grabe naman, grabe naman. Hindi, di ba? O, ganun lang kasimple. Ibig sabihin, nadala na siya dati sa pagiging oposisyon. Kaya ngayon, anong ginagawa niya? Todo na siya sip-sip sa administrasyon. Nabakla ka, Brad. Yun ang totoo. Yun ang napatunayan mo sa sinasabi mong matagal ka nang nasa politika. Eh, wala ka pala talagang pagmamahal sa bayan. Wala, ikaw nang pinakamataas. Nilagpasan mo na si Cass Janet. Report mo nga, oo. Ako talaga yun. Oh, Oh, ano na? Oh, diba? sunog ulit. Mistake. Sabi niya pa, sunog daw uli, sabi ni Kayo. So nag-agree si Kaayo na pag mas matagal ka, mas may alam ka. Gali. Attorney Libayan, ganito ba yung mga supporter mo? Yung mga amuyong mo? No wonder kaya kayo ganyan eh. Diba? hahanap ako ng something sa'yo, hindi kita titigilan. It's okay. Wala naman na akong hindi sinasabi na hindi alam ng tao eh. Alam ng tao, everybody knows me. At saka isa pa, Boss Kayu. Everybody knows you? Wow! Everybody knows you. Eh kung hindi nga kita binanggit dito, hindi ka nga kilala nung iba eh. Ang tindi ng taas ng pagtingin mo sa sarili mo. Ha? Hindi kaya ikaw ang appointed? Hindi kaya siya yung appointed? Jerry Sumage, salamat po ha. Ang lupit! Sa expressway, kita mo yung bahay ko. Eh, putang Sa expressway daw, kita ko yung bahay niya. Ibang level ka. Paano ko makikita? Hindi ko alam kung saan ka nakatira. O makapag malaki ka, akala mo naman sikat na sikat ka. Nadali nga ho. Meron ba ditong may alam na kung saan nakatira to si Makagago? Pakipost nga dyan. Hindi kasi pinagmamalaki niya, alam daw ng tao kung saan siya nakatira. Oh, sige nga, saan ba siya nakatira? Eksakto, anong address niya? O sabi ni Diego Latigo, baka sa mental. O, Jing Corpus, ogag talaga na yan. O, pagdagdag sa paggawa ng kap. Sino? Taga San Pablo rin yan. O, paano napunta sa expressway? Grabe. Ito yung matinding level to. Ako, mas may karapatang magyabang sa'yo si Kibuloy. Si Kibuloy, alam ng lahat kung saan nakatira. Alam ng lahat kung asan yung kingdom niya. Ikaw, SLEX, saan yan? Ang haba-haba ng SLEX, para kang yung isang Mocha Girls na asan ka na? Nasa EDSA. All time natin ganito. Sir, malapit na, nasa EDSA. Ano nang nasa EDSA? Ang haba-haba ng EDSA? Diba? Oh, ikaw, asan ang ano mo, bahay mo? Nasa SLEX. Nagago tayo nito. O, sino may alam? O, sa 3,000 nanonood dito, sino po ba may alam ng eksaktong bahay ni Makagago? Sabi niya, alam daw nyo eh. Tuloy. Hindi ako nagtatago siya. Nobody knows kung nasan siya. Nobody knows kung nasan daw ako. Paano napunta dito sa usapan? Sige nga tanong ko kayo. Saan ako lagi? Ang
Ang makahula, merong may halik kay Jay Guevara. Saan ako nyo mapupuntahan lagi? Oh, sige nga. Kung gusto nyo ako makita. Oh, sabi ng iba, Japan. Kung hindi sa Japan, sa BGC. Alam mo, may pagkagagot pala talaga to, no? Ako nga, pinopost ko kung saan ako nagkakape. Di ba? Pinopost ko kung, alam mo, yung iba nga, inaabangan na nga ako doon minsan eh. Di ba? Yung iba pa talagang pumupunta doon kasi alam nila na doon lagi ako nagkakape. Oh, meron pa nga tayong hindi ko po ito nihayabang ha. Jerry Sumagi, maraming salamat po. Ito yung sinasabi ko lang para sunugin yung sinasabi niya. Yun yung mga taga-Japan eh. Pinuntahan pa tayo sa Hokkaido eh. Galing pan Tokyo yun eh. Kasi alam niya kung nasan ako. Sino sa atin dalawa nagtatago? Di ba? Bawat post ko sa Japan, alam niyo kung asan ako eh. Nandun ako sa ilalim ni Godzilla eh. Tama, mali. Naka-announce pa kung asan ako palagi. Tama, mali. May schedule pa kung laging asan ako. Ikaw, nag-post ka na ba kung asan ka? Nag-post ka ba? Ito, nandito ako. Wala. Lagi mo na sinasabi, SLEX o San Pablo. Ay, naku, sunog ka talaga. Mas takot ka sa akin eh. Tapos sasabihin, takot ako sa kanya for what? For what? Ba't ako matakot sa akin? Sabi niya, hindi pinopromote ko sa iba. Siyempre, kasi hindi sapat ang bayad para sa akin ilagay sa YouTube. Bingo na naman tayo! Di ba? In-explain ko sa inyo, hindi niya nilalagay sa YouTube. Inilagay niya sa TikTok na different account yung politics niya. Bakit? Sabi ko, hula ko? Malamang sa malamang, iba ang presyo mo pag sa YouTube mo nilagay. Kaya nilagay mo lang doon sa konting subscriber mo sa TikTok mo. Kaya alam mo, marami nang nagsasabi sa akin na bumabanat daw to sa politika. So pinuntahan ko yung YouTube niya dati pa. Wala akong nakita. Yung pala, nakatago sa ibang account sa TikTok niya na kokonti lang. Bernie Sigre, salamat po. Sa madaling salita, pinepresyuhan niya pala talaga yung banat niya. So kung malaki ang presyo, ilalagay niya sa YouTube. Sa kanya nang galing yan hindi ho sa akin. Yan yung hula ko na nagbingo tayo. So pag maliit lang ang bayad, depende sa bayad. Pag ito bayad, dito lang ikaw sa TikTok. Pag ganito bayad, dito ka sa TikTok, Facebook, at saka YouTube. At proud pa siya niyan. Gago! Proud pa siya niyan. Ulitin natin ang sinabi niya. Pinaulit ito isa eh. Baka sabihin hindi totoo yung sinabi ko. Ito. So, kita mo yung bahay ko. Putang ina, hindi ako nagtatago siya. Nobody knows kung nasan siya. Nobody knows. Nasan? Bakit siya tumawa? Ano nakakatawa dun? Si Akata ba yun? Feeling ko si Akata yun eh. Ganyan ang tornilyo nun eh. Tumawa kasi hindi daw alam kung asan ako. Malala na ito mga ito. Malala na. Mas takot ka sa akin eh. Tapos sasabihin, takot ako sa kanya for what? For what? Ba't ako matakot sa akin? Tapos sabi niya, hindi pinopromote ko sa iba. Siyempre, kasi hindi sapat ang bayad para sa akin ilagay sa YouTube. Pinopromote ko sa iba. Sa TikTok kasi yun eh. Tingnan ninyo, i-double check nyo. Sa TikTok niya nilalagay yung mababang subscriber o followers, doon niya nilalagay yung politika. Sa Facebook, sa YouTube, ang nilalagay niya doon, yung mga dish niya doon sa mga influencer. So, ibig sabihin, pera. Diba? Tama! Di ba sinabi mo na nga rin yan? TikTok naman eh. Kaya doon ako sa TikTok. Tapos sa Facebook na hindi sa akin na account. Oo. Inamin din niya. Troll din siya. Doon din sa Facebook nilalagay yung hindi kanyang account. Ang bobo nito. Bobo. Sagad sa kabubuhan nito, mga kababayan. Wala. Inamin niya na bayaran siya. Inamin niya na talagang may presyo siya. Inamin niya na nagtatotroll pa siya.
Ay, nako, wala ka. Kawawa kang tao ka. Yeah, man, simple as that. Hindi, bakit? Boss Kayo, wala naman akong itatago talaga eh. There's no point, man. Alam mo na nga Kasi- natin, sabi ko, ano point mo? We need to be real. Ito, wala namang ibang, I mean, siya yung takot sa sarili niyang mundo. Siya yung tunay na takot. Takot saan? Na umamin ng hindi. Takot saan? Oo. Kasi nagtatago siya. Nagtatago daw ako. Ay, nako. Kung gusto nyo nga ako makita, nag-i-invite pa nga ako. Tanga talaga nito. Di ba nag-iimbita pa ako sa show ng Mocha Girls? Tapos sasabihin mo, nagtatago ako? Naka-announce yung show ng Mocha Girls na lagi akong nandun. May picture pa ako. May video pa ako. Pati pagkain namin, binibidyo ko. Ang tanga talaga. Sagad sa buto. Sagad sa buto talaga. Ako, it's still me. It's still Walang me. nagbago. Nagmamalengke pa rin ako. Same. Oh. Wala. Ah, Oh, walang nagbago. Hinahatid ko anak ko sa school siya. Ba kaya mo ba hatid anak mo sa school? eh wala nga akong anak. Hindi, wala siyang anak. Oh, worries. pahiya ka Oh. ngayon. Bubo! Bubo talaga. Halatang hindi nagre-research eh. Wala nga akong jowa eh. Eh, tanong nyo na lang si Coach Oli o si Boss Dada. Baka sila, ewan. No comment. Brad! Baog ako, Brad! Baog talaga. Hindi! Kaya wala akong anak kasi wala akong ex-life. Yun ang totoo. Paano ako magkakaanak? Wala nga akong ex-life eh. Yun ang totoo doon. Alam mo ba na virgin pa ako? Paano magkakaanak? Proud pa siya na anak niya tapos pinapakain niya sa masamang ginagawa. Correct! Sabi ni ML Almari, kawawa naman ang anak niya. Ay, yan din ang nararamdaman ko. Kasi yan ang values na ibibigay mo sa anak mo. Manlamang ng kapwa. Yan ang values. Anong klaseng tatay ka? Alam mo, okay lang sirain mo yung sarili mo. Pero yung sirain mo ang buhay ng anak mo. Gusto mo yung anak mo maging wais. Mangwais ng kapwa. Tandaan mo, hindi, yung pera na ibinibigay na binabayad sa'yo ng mga politiko, hindi naman sa kanila galing yan eh. Dahil ang baba ng sahod ng politiko. Pero paano? Isipin nyo ha, malaki na sa bayad ng politiko ang 200. Malaki na yan. Presidente nga, 200 less eh. I think something like that. Malaki na yun, 200. Tapos pasasahuran kayo ng magkano? So saan galing yun? Hindi. Think about it. Kanino galing? Kay Juan de la Cruz na naghihirap, walang pambili ng bigas, kinakaltasan ng gobyerno ng tax sa kanyang trabaho, yung mga minimum wage earner. Wag na lang kami. Wag na lang yung mga YouTuber. Yun na lang yung mga mamamayan natin na nagbabayad ng tax sa gobyerno na matik na, kaltas kagad sa kanila. Doon kinukuha ng mga politiko nagbabayad sa'yo. Proud ka dun? Nagugutom ang mamamayang Pilipino. Walang pambili ng bigas dahil bago pa dumating yung sahod sa kanila, kinaltas na ng gobyerno to. Proud ka pa dun? Tapos gusto mo, tularan ka ng anak mo? Anong klase kang tatay? Yung totoo. Anong klase kang tatay? Hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Huwag ka mahiya sa akin. Hindi tayo magkaano-ano. Huwag ka mahiya din sa kausap mo. Sintu-sintu yung kausap mo. Tawa ng tawa. Mahiya ka sa anak mo. Kaya ligubatan, salamat po. Hindi ba? Yan ang isang bagay na hindi ko kayang na nanggagaling yung pera na ipapakain mo. Buti nga wala akong anak eh. O sabi ng iba, gagong tatay yan. Ay, pangalan pa lang eh. Hindi, kaya nga, alam nyo, lagi ko nga sinasabi sa inyo, kaya ko pinapasalamatan yung nagpapakulay dito kasi galing sa inyo yan. Diyan kami sumasahod sa panunood ninyo, sa inyo. At least, wala akong utang na loob.
At hindi nyo yan ninakaw. Galing yan sa trabaho nyo, hindi naman kayo government official. Di ba? Wala naman nagbibigay ng 1 milyon na pakulay dito. O kahit nga 100,000. Galing yan sa sahod nyo, sariling pagod ninyo. Lalong-lalo na yung mga OFW nating kababayan na nagbibigay dito. Di ba? At hindi naman natin hiningi yan, kusang loob nyo yan. At the same time, kumikita tayo sa views. Oh, kasi yung retention natin, mahaba ang tao, nanunood hanggang dulo. Eh, yung retention sa'yo. Wala siya alam. Hindi ko alam. Si Boss Kayo, hindi ko alam because hindi ko nga rin alam saan siya nakatira. Ako, everybody knows kung saan nila akong makita. What the fuck? Grabe naman yung ano to. Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Everybody knows where I live. Wow! Wow! Talagang ang taas ng tingin mo sa sarili mo, no? Everybody knows where you live. Sino ka si Pastor Kibuloy? O baka naman si Pangulong Duterte ka? Kasi si Pangulong Duterte, talaga namang iconic yung kanyang bahay. Talagang pinagpipicture ng lahat ng tao yun. Napakadaming gwardiya bago ka makapasok. Oh! Ikaw yon? Diyan pa lang, sinungaling na eh. Alam ng lahat na saan ka nakatira. Ni isa nga dito, wala makapagsabi kung saan ka nakatira. Ano ba ang argumento niyan? Sabi nitong isa, ang argumento niya, bayaran siya. And proud siya. Yun ang argumento niya. So, doon daw ako nasunog. Kasi, ano daw ang binabanat ko sa kanya? Bayaran siya. Una-una, wala akong direct na sinabing bayaran siya. Tinanong ko siya. Sabi ko, ikaw ba yung mga isa sa mga nakinabang doon sa nagbalita sa akin last year? Kung ikaw ba yun? Umamin. Huli. Di ba? Umamin eh. Oh, ito, kasama to sa ano mo eh, kasama to sa linya mo eh. Ah. Balot mo yan. Kasama sa linya mo yan, kasama sa linya mo yan. Rekta yata yan, rekta. Yes, isa pa, Boss Kayo. Sa mga, ang dami kong natatanggap na Sabi ni Manny Franny, bias ka lang, banat bay. Ikaw rin naman, malinis ka ba? Kulang sa paligo. Hindi mo sinabi malinis ako. Hindi, alam mo ito diretsyon tayo, hindi ako malinis na tao, yung malinis na tao. Marami din akong kasalanan sa buhay ko. Minsan, palamura nga ako eh. Di ba? O minsan, nagsusungit din ako. Pero ang isang bagay na sigurado ko, hindi ko kayang ibenta ang prinsipyo ko. At never kong ibebenta ang pagbablog ko para lang bumanat sa mga maayos na tao. Yun ang isang sigurado ko. Eto na lang eh. Common sense ha? Common sense. Kung mukha akong pera, common sense. Kung mukha akong pera, bakit hindi ako nag-Marcos? Siguradong nandun ang views. Daming views yun, 31 million kayo eh. Di ba? Kung mukha akong pera, ba't di na lang ako pumanig dyan sa inyo? O di ba? May patunay pa si Jay Guevara dyan na talaga nga namang rekrutan dyan, grabe. Andi dito ko, hirap na hirap kami. Hirap na hirap kami. Natalo pa kandidato namin, nagbago ba kami? Yung mga vlogger ga na isko niyan, nandun na. Napunta na kay ano. Sumipsip na, bakit? Kasi may views. Sumipsip na kasi merong basbas. Kami, talo na hanggang kaduluduluhan, wala kami pakialam. Pinanindigan namin kung ano yung sinabi namin nung una, budol kayo. Mga tansu kayo, hanggang kaduluduluhan, tansu pa rin ang tawag namin sa inyo. Oh. Tingnan mo ito mga masasabi ko sa mga tunay na tao. Jimmy Bondoc. Duterte yan. Dire-diretso yan, isko yan. Oh. Ngayon, Duterte pa rin siya. Kumanta sa SMNI, ano sinabi? Kayo kasi, nagpabudol kayo eh. Walang patago-tago. Di ba yan din ang sinasabi ko? Nabudol kasi kayo eh. Nagpabudol kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyo akong pagsasalitain dyan sa rally ng SMNI. Maniwala kayo. Wag. Actually, tinanong na sa akin yun eh. Tinanong na sa akin nung taga-SMNI. Sabi ko, ma'am, wag na. Parang awa nyo na, wag na. Baka mamaya matanong ko talaga dito eh. Bakit kasi kayo nagpabudol? Gaganon talaga ako eh. Dahil kayo nagpabudol, lintik ang nangyari sa bayan natin. Hindi, kaya lang. Wag na banat ba? Easy, kalma. Totoo naman eh. Hindi ho kami umalis.
Kayo ang naglipatan dito. Di ba? Ah. O lahat ng mga nabudol dito, lumipat na dito. Yung mga na-realize sila, ay oo nga, nabudol ako. Tama pala si Banat Bay. By the way, yung mga nabudol, I welcome you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Ito daw naman. Pero kami, hindi kami kung pera-pera lang kami, mantakin mo yung ganitong bunganga ko? Malaking pakinabang do sa mga Marcos loyalists, ha? Sisigurado, eto ha? Ano sabi niya dito? Mas mataas daw ang bayad ko. Tama, mali? Di ba? Sabi niya ha, mas mataas daw ang bayad ko kaysa sa kanya. Sinabi niya yon. Kung mukha pala akong pera, bay, dyan na lang ako sa kampo mo. At ako ang highest paid, hindi ikaw. Hindi sa akin ang galing yun. Sa'yo nang galing yun. Sa'yo nang galing yun. Na mas mataas pa, sabi mo sa akin ha. Sabi, mas mataas pa ako sa'yo. Ang bayad sa akin. Putay, kawawa ka pala kung napunta ako dyan sa'yo. Baka patanggal pa kita. Di ba? Baka ang kondisyon ko, gusto nyo akong kunin. O ito, presyo ko. Tanggalin nyo din si makagago. Kung mukha lang akong pera, 100 nga lang bayad ko kay Jiggy Bare. Pag naka-recruit siya ng lilipat eh. Sisirisuin na naman nila yan, no? Tuloy! It's okay. Sanay ako dyan. Vincent, maraming salamat. Amelia, salamat po. Ano ba naman kayo? Isa pa yon. This is my life. Alam ko na to, Boss Kayo. From the beginning of my sarili ko. Sabi ko sa'yo, if I die tomorrow, okay lang yun. Wala akong magagawa kasi choice ko to. I've chosen this life. Hindi naman ako pinilit ng tao, di ba? Even yung nagbabayad sa akin, hindi niya ako pinilit. Proud na proud. Proud na bayaran ito. Ay, nako. Eto nga, i-type nyo lang kung sino sa tingin nyo nagbabayad sa kanya. Sige nga, ako nagtatanong lang ako sa inyo ha. Sino kaya ang nagbabayad sa kanya? Sino kaya ang may pinakapakinabang sa pagbanat sa mga Duterte? Sabi nito, wait, ba't ka nag-iiyak? Bumabanat ka nga nang walang pakundangan tapos iiyak ka kapag nabalikan ka. O, tamba. O, sabi nung mga viewers natin, si Tambaloslos daw. Alam mo, Tambaloslos, panoorin mo itong bata mo. Nilalaglag ka. Gusto mo ganito ang bata mo? Sasabihin na bayaran siya ninyo? Hindi ko sinabi si Tamba. Ito lang mga nagsasabi dito si Tamba. Pero isipin mo, ikaw Tamba, kung ikaw ang nagbabayad dito, mag-isip-isip ka. Mantakin mo ilaglag kayo. Hindi lang niya nilaglag yung sarili niya, ha? Nilaglag niya pa pati lahat ng kasamahan ninyo na bumabanat kay Pangulong Duterte at bumabanat kay BP Sara Duterte at bumabanat kay Kibuloy. Ibig sabihin, Ralph Joseph Bihag, salamat po. Ibig palang sabihin talaga, there is an effort to discredit the Dutertes. Gets nyo? There is money going around para lang siraan ng mga Duterte. Yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado, ba't hindi nyo i-hearing to? Diba? Paaminin ninyo. Since mahilig naman kayo sa in aid of legislation. Bakit hindi nyo i-hearing to at alamin ninyo? Kasi, this is very, very cyber ito. Crime itong gagawin niya, yung pagbanat niya ng tinawag niyang rapist, tinawag nilang kung ano-ano si Kibuloy, pati si Pangulong Duterte, kung ano-ano slander na tinawag nila. Tapos sasabihin niya, binayaran lang siya. So someone is paying. And who is that someone? Diba? Naku po.
binigyan niya ako ng choice. Binigyan daw siya ng Siyempre, choice. tinanggap ko. Siyempre, tinanggap ko. Proud. Kasi I have a lot, I want to have a lot in life. Kung ngayon, sa mura kong edad, ang 32 pa lang, 32 ako ngayon. I have a lot. Oh. Ngayon, if I die young, Ah. sa edad ko na to, it's okay. It's Kasi okay. nakuha ko na yung buhay na gusto ko, na yung ibang tao, in 100 years pa nila makukuha. Mukha talagang pera. Di ba? Pera talaga. Ito ang mga tinatawag nating materialistic na tao. Love of money. Alam mo, ito, makabobo, ay makagago. Seryosong matter na ito. Maraming, hindi lang sa bayan natin, maging sa ibang bansa, mga milyonaryo na malayo sa'yo. Wala ka sa kalingkingan. Mga milyonaryo, mga sikat. Dumating yung panahon bago sila matigok. Isa lang ang sinabi nila. Lahat ng effort nila wala. Lahat ng kanilang pagsusumikap sa buhay, baliwala. Marami yan. Yung iba nga sikat na sikat pa eh. Ano ginawa? Bakit? Life is not all about money. If you think life is all about money, you're wrong. If you think life is all about material things, you're wrong. Don't ever forget, you came from dust and you will go back to dust. Gusto mo maalala ng mga anak mo, mga mahal mo sa buhay. Ito si makagago. Tangina bayaran to. Inamin niya. Yung pera ng mga politiko, pinakinabangan niya. Yun ang gusto mong iwang legacy sa buhay mo. Ito, walang biro ito. Think about what you're saying. Darating kasi yung panahon, magkakasakit ka. Darating yung panahon, lalapit ka na sa totoong buhay. Diba? The problem kasi with people, ito, seryosong bagay na to. The problem with people, they thought the ending in life is here on earth. Huwag niyong kakalimutan, this is just 70 years of your life, 80 years of your life, 90 years of your life, or even 100 years of your life. But after your life here, there is eternal life. Alam mo ibig sabihin ng eternal life? Panghabang buhay. So ibig lamang pong sabihin nun, may iba pang saysay ang buhay more than what you are going to get here on earth. I will not be spiritual sa'yo. Simpleng-simple lang. Darating ang panahon na pagsisisihan mo, na akala mo, masaya ka sa mga ma-achieve mo sa buhay sa mundo na to. Kaya nga, true happiness, yan ang pangako ng money. Yan ang lies ng money. Kasinungalingan ng pera. Na pag may pera ka, masaya ka. Brad, matuto ka sa mga taong milyonaryo at sinabi nilang, wala din pala. Lahat ng pera, wala din pala. Darating ang point. Alam mo, eto, Google mo na lang. Ano ang mga huling words nung founder ng Apple bago siya mamatay? Ang dami pa dyan. Hindi lang ho yan. Even the richest person recorded on earth, si Solomon. Anong sinabi niya about money? Think about it. Kasi kung yan ang meron ka na ugali, kawawa anak mo.